Taon-taon, mahigit 1 bilyong tonelada ng pagkain ang itinatapon sa mga tindahan at kainan sa buong mundo. Sayang, lalo't mahigit 1 milyong Pilipino o 1 milyong pamilyang Pilipino ang nakararanas ng gutom. Narito ang special report ni Rafi Tima. Oras ng hapunan, nag-iikot sa mga kainan at tindahan sa Diliman, Quezon City ang pamilya ni Mang Wilbert. Nagbabaka sakaling makahingi ng mga itinapon o itatapon pa lang na pagkain. Sana marami po kami makuha, kalakal o pagkain, ganun, yun lang po. Kailangan daw nilang sikmurain ang pagkain ng tira-tira at basura para magamit sa mas mahalagang bagay ang perang kinita sa pagbabasura. Yung pipirahin po namin sa kalakal para sa baby na lang namin. Sa buong mundo, higit 1 bilyong tonelada ng pagkain ang itinatapon at nasasayang taon-taon. Samantalang halos 800 milyon na ang nagugutom. Sa Pilipinas, halos 4 na milyon o 3 sa kada 10 pamilyang Pilipino ang gaya ni Wilbert na nag-iikahos. 6% o mahigit 1 milyong pamilyang Pilipino nakararanas ng gutom. Sa pinakauling talanga ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, mahigit 5 kilong bigas ang nasasayang ng isang Pilipino kada taon o 500,000 tonelada ng bigas na nagkakahalaga ng mahigit 17 bilyong piso. Ang halagang ito, sapat na raw para matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng halos 14 na milyong pamilyang Pilipino sa loob ng isang buwan. There's a lot of food already in the community that's available, so we were able to transport that down to Manila for further redistribution down to different feeding programs in Manila. Sa isa pang pag-aaral, lumalabas na pang-4 ang mga establishmentong gaya ng mga restaurant at fast food chain sa pinakamaraming pinagmumula ng basura sa Metro Manila. Maraming tapon. Pero karamihan itong mga tapon na to, kung titignan mo, galing sa plate waste, yung mga diners. Wala pang batas sa Pilipinas na nagsasabi kung paano mapapakinabangan ang mga sobrang pagkain na kalaunay itinatapon lang ng mga tindahan at kainan. Kamakailan isang panukalang batas ang inihain sa Senado kaugnay ng Zero Food Waste Management, kung saan inaasahang ibibigay ng mga tindahan at kainan ang kanilang sobrang pagkain sa isang food bank. Kailangan lang meron tayong guidelines for proper storage, proper distribution of food sa mga restaurants kung sila ay magdo-donate ng mga pagkain nila. Kasi kailangan edible food waste, pwede pa siyang kainin. Hindi makakakos ng harm sa mga consumers, lalo na sa mga bata. Habang wala pang mekanismo para labanan ng food wastage, mabuti na't may ilan na ring grupo na nangangolekta ng mga sobrang pagkain para masulit na mga tulad nila Wilbert. Ang mga nagbibigay sa amin talaga yung mga bread companies. Malaking bagay na rin po sa amin na nagiging subsidized naman po namin in terms of, yun nga, yung aming breakfast and even snacks sa school tsaka sa bahay mismo. Rafi Tima, GMA News.